Ang aking topiko ay tungkol sa kaligirang kasaysayan. 1981, natapos ang 10 taong batas militar sa Pilipinas. Pinakita ng pamahalaan na ito ay isang malaking pagbabago at tinawag nila ang bagong Republika ng Pilipinas. Ito ay parang pagbubukas ng bagong yugto para sa bansa ayon sa kanilang pananaw. May isang mananalaysay ang nagsasabing ang panahon ng pagtatapos ng batas militar ay tinatawag niya bilang ikatlong republika. Ito ay isang pagsunod sa unang republika noong panahon ni Emilio Aguinaldo at sa pagkamit natin ng kalayaan mula sa mga Amerikano bilang ikalawang republika. Ngayunpaman, maraming mamamayan ang nagpapahayag ng pagtutol at galit dahil sa patuloy na kahirapan at hindi lubusang pagkakamit ng kalayaan. Ang pagkamatay ni Benigno Aquino Jr. noong 1983 ay nagdulot ng galit at pagtutol sa pamahalaan. Dahil dito maraming pagbabago sa panitikan tulad ng pagsulat tungkol sa mga paksang personal at politikal tulad ng kahirapan politika at imperialismo. Ang panulaang Tagalog sa panahon ng ikatlong republika ay naging daan upang ipahayag ang damdamin at saloobin ng mga Pilipino sa pamamagitan ng tula. Ang panulaang Tagalog sa panahon ng ikatlong republika ay naglalarawan ng pagiging Pilipino, pagmamahal sa bayan at pagnanais na makamtan ang kalayaan at katarungan. Isa sa mga kilalang makata sa panahong ito ay si Amado V. Hernandez na kilala sa kanyang mga tula na nagpapahayag ng pagnanais sa kalayaan at katarungan. Binibigyang halaga ang pagmamahal sa bansa at pagtangkilik sa kultura at tradisyon ng Pilipinas. Ang mga tula ng mga mensahe ng pag-asa, pagkakaisa. Ang pelikulang Pilipino sa panahon ng ikatlong republika. Pelikulang Pilipino, Kabanata 10. Nagpatuloy pa rin ang pagdiriwang ng tauhang pista ng pelikulang Pilipino ng panahong ito. Lalong di napigil ang pagkagiliw ng mga tao sa mga pelikulang nahihingil sa seks. Kaya naman sinasamantala ng mga ganitong uri kahit na ito nagpapababa sa moralidad ng mga Pilipino. Kung mapapansin natin, magpasa hanggang ngayon at nanatili pa rin ang pagkagiliw ng mga tao sa panonood ng mga pelikulang malalaswa, lalo na sa mga kabataan ngayon, kung kaya't ito ay nagiging dahilan ng mga maraming kabataan ngayon at nagbubuntis ng maaga. Kabanata 10. Ang mga pahayag ng comics at magazine at iba pang babasahin. Sa panahon ng ikatlong republika, ang mapapahayagan ng comics, magazine at iba pang babasahin ay naging bahagi ng politikal na paghahati sa bansa. Naitalagang ilan sa mga ito bilang crony newspaper ng maraming Pilipino dahil sa kanilang pagbibigay ng di katotohanan pahayag sa labag sa tunay na pangyayari sa lipunan. Kabilang sa mga pahayagan ito ay ang Bulletin Today's, People Journal at People Tonight. Ang mga ito ay kakilala sa mga pahayagan at nagbibigay ng balita at impormasyon sa politiko, ngunit may mga okasyon sa sila'y naglalatala ng mga balita at hindi tuwirang katotohanan ang bias sa kanilang pag-uulat. Ang pagiging crony newspaper ng mga nabanggit na pahayag ay nagpapakita ng posibleng impluwensya ng politika at mga negosyo sa kanilang editorial line at pagpapalabas ng balita. Ito ay isang issue na nagdudulot ng pang-alinlangan sa kredibilidad ng mga nabanggit ng papayag at nagtutulak sa politiko at naging pamapanuri sa pagtanggap ng impormasyon mula sa mga
Dito naman sa mga payagang tinakilik ng marami at paniniwalang nagpapayag ng mga taong pangyayari ng mga Forum, Daily Inquirer at Manila Times at Malay Explanation ay naglalarangan sa mga pahayag ng comics, magazine at iba pang babasahin ay may ilan na itinuturing na maraming bilang ng mapagkatiwalaan at pinagkukunan ng balita at impormasyon. Ilan sa mga papayagan nito ay ang Forum, Daily Inquirer, Manila Times at Malaya. Ang mga nabanggit ng payag ay sa kanilang objektibo ay nag-uulat ng mga pangyayari at pagiging independent sa kanilang editorial line. Ang Forum, Daily Inquirer at Manila Times ay Malaya ay tinuturing ng mga mapagkatiwalaan institusyon sa larangan ng pagpapahayag sa Pilipinas sa kanilang isinulong at prinsipyo ng malayang pagpapahayag ng bigyan ng impormasyon na batay sa katotohanan at ebidensya. Sa gitna rin ito ay iba pang payagan na may kanya-kanyang pananaw ng bias ay malaga ang papel ng mga nabanggit at napahayagan ng pagbibigay ng balansing pagtingin ng mga pangyayari at pagtulong ng publiko at pagkakaroon ng wastong kalaman at pag-unawa sa mga mahalagang isyu ng lipunan. Yun lang. Tulad ng maraming kabanata ng Pilipino, ang mga comics at magazine at tulad ng Kislap Modern Magazine at Bulaklak, Liwayway at Extra Hot, Jingle Bisantion, Love Life, Extra Aliwanan, Hiwaga Holiday at marami pang iba ay kasalukuyan sa panahong patuloy pa rin pantanggilik at maraming kabanata sa Pilipino ng mga comics at magazine. Ilan sa masikat na comics ay magazine ay tinangkilik ng mga kabanata ay may Kislap Modern Magazine, Bulaklak at iba pa. Ang mga nabanggit na comics ay magazine ay kilala sa mga kanilang pagbibigay ng aliw, impormasyon at inspirasyon sa kanilang mambabasa. Ito ay nagtagumpay ng pahayagan ng patuloy nakakapagbigay ng kasisayan at kaalaman sa kanilang mga tagahanga, lalo sa mga kabataan. Sa pamamagitan ng mga comics at magazine, naging masaya at kabuluhan ang mga pagbasa ng mga kabanata. Sila ay nahuhumaling sa mga kwentong balita at impormasyon na may binahagi ng mga nabanggit at publikasyon. Ito rin ay nagbigay ng mga oportunidad sa mga panunulat at ilustrador at iba pang mga manggagawa sa industriya ng comics at magazine na iparating sa kanilang mga ideya at sining sa mga malawak na audience. Sa ganitong paraan, patuloy pa rin ang comics at magazine ay pagiging mahalaga bahagi ng kultura at lipunan sa Pilipinas, lalo sa pagpapalaganap sa kulturang kaalaman at pag-unlad ng sining at pinitikasan ng bansa. Ang Timpalak Palangka sa panahon ng Republika. Ang Don Carlos Palangka Memorial Awards for Literature, pinakapremyosong gawad panitikan ng bansa ay nagpatuloy pa rin sa pagbibigay gantimpala taon-taon sa larangan ng pagsulat ng pinakamahusay na tula, maikling kwento, sanaysay at iisahing o tatluhing yugto ng dula. Ang mga unang nagkamit ng gantimpala sa mga larangang nabanggit simula noong 1981 ay ang mga sumusunod. Una sa tula, ang 1981, Taga Sabato, isang matilanghagang tula isinulat ni Romulo E. Sandoval na gumamit ng sagisag ng Victor Buenavejio. Pinakita ng tula ang mga pagsubok at panganib na kanilang propesyon. Sa pamamagitan ng tula, ipinapakita ni Sandoval ang mga alaalang iniwan ng kanyang mga kababayang minero. Sunod ay noong 1982, Odyssey ng Siglo, isang madamdaming tula ni Cristiano C. Marquez Jr. na itinabli ang tunay na pangalan sa sagisag na Eva E. Dan. Ipinapakita ng tula ang mga hamon at pagsubok na kinakaharap ng mga tao sa kanyang buhay, pati na rin ang kanyang
naglalakbay tungo sa kanyang sariling kahulugan at layunin. Sunod ay 1983 sa panahon ng ligalig ni Jose F. Lacaba na gumamit ng sagisag na Bernardo Macmillan. Ipinapakita ng tula ang mga pagbabago sa lipunan at mga epekto nito sa mga ordinaryong mamamayan. 1984, Bakasyonista ni Thomas F. Agolto na kumubli sa sagisag na Sargento G. de la Cruz. Ito ay isang tula na naglalarawan ng pag-uwi ng isang bakasyonista sa kanyang probinsya. Ipinapakita ng tula ang kanyang kasiyahan at saya sa pagbabalik sa kanyang pinagmulan. 1985, Punta Blanco ni Mike L. Bigornia sa sagisag na Haraya Negra. Ito ay isang tula na naglalarawan ng pagiging walang saysay at walang direksyon ng buhay ng isang tao. Ipinapakita ng tula ang kawalan ng layunin at pagkakakainlanlan ng mga tao sa lipunan. Maikling kwento, 1981, Di mo masilip ang langit ni Benjamin P. Pascual sa sagisag na Radamel. Sa kwento ay pinapakita ang pakikibaka ng pamilya sa gitna ng kahirapan at ang kanilang pag-asa kabila ng mga hamon ng buhay. Pangalawa, 1982, tatlong kwento ng buhay ni Julian Candelabra. Sinulat ni Luwalhati Bautista de la Cruz sa sagisag na Joy Marela. Ito ay binubuo ng tatlong maikling kwento. Sa mata ng mga kuting, sa ilalim ng balambon at sa tabi ng bulkan. Bawat kwento ay nagpapakita ng iba't ibang aspekto ng buhay ni Julian, pati na rin ang kanyang mga pakikibaka, pangarap at pag-asa sa kabila ng mga pagsubok ng kanyang hinaharap. 1983, pinagdugtong-dugtong na hininga mula sa iskinita ng pinagpiestahan ng mga bangaw. Akda ni Agapeto M. Dulcay na nagtago sa sagisag na Paping de la Cruz. 1984, sa kaduwagan ng Pirikmata ni Fidel de Rillo Jr. sa sagisag na Virginia Rivera. Binigyang diin din ng kwento ang lakas ng loob at determinasyon ng isang tao sa harap ng mga hamon sa buhay. 1985, unang binyag ni Ernie Young sa sagisag ng Homer. Ipinapakita ng kwento ang mga kaba at takot ng mga bata sa buhay na kanyang unang gagawin sa simbahan, na nagpapakita ng kanyang pagtitiwala at pananampalataya sa Diyos. Sanaysay, 1981, sa sariling panunuring pampatikan, mga hamon at panangkutan. Sinulat ni Pedro I. Ricarte na gumamit ng sagisag na Gisela R. Moreno. 1982, isang lihim ng baol ng manunulat ni Fanny A. Garcia sa sagisag na Simon. 1983, ang kontemporaryong nobelang Tagalog ni Rosario Toranillo sa sagisag na G. de la Cruz. 1984, Mga Tinik sa Tambuhalang Bato ni Laila Q. Santiago sa sagisag na Ahente Altomonte. 1985, walang nagkamit ng unang gantimpala sa larangan ng sanaysay sa taong ito. Subalit, isang espesyal na gantimpala ang natanggap ni Fidel Relio Jr. sa kanyang sanaysay na nagsusulat sa Tagalog at may pamagat sa Ingles na Now for the Fun of the Flowing Gutter. Ang sagisag sa panulat na ginamit dito ng may akda ay
Don Miguel de Vera. Ang dula sa panahong ito. Ang dula ay isang paraan ng paglalahad ng kwento gamit ang pagganap ng mga aktor sa harap ng isang live na audience. Ang mga dula sa panahong ito ay lumalabas sa tradisyonal na paglalahad ng mga kwento at eksena. Ito ay tanging paraan upang maitampok ang iba't ibang emosyon, mensahe at pagsusuri sa ating lipunan. Ang dula ang tanging unang gantimpala noong 1983 na nasaliksik ng mga naghanda ng aklat na ito. Ang dula ay Ang Huling Gabi sa Maragondon ni Rianto O. Villanueva na gumamit naman ng sagisag na Andres Magdalene. Ang kalagayan ng panitikan sa panahong ito. Bagamat iilang buwan pa lamang ang pagkakasilang ng tunay na Republikang Pilipinas, ay may mababakas ng pagbabago sa ating panitikan. Ang mga pagbabagong ito ay madarama na sa ilang mga sumusunod. Tula ay isang anyo ng sining o panitikan na naglalayag ang damdamin sa malayang pagsusulat. Pangalawa, mga awiting Pilipino o awiting bayan, katulad ng Bahay Kubo, Paru-Parong Bukid. Pangatlo, sanaysay, ay nagmula sa dalawang salita, ang sanay at pagsasalaysay. Ito ang panitikang tuluyan na naglalahad ng kuro-kuro, damdamin, kaisipan, saloobin, reaksyon at iba pa. Pangapat, talumpati, isang sining ng pasalitang pagpapahayag na ang layunin ay magkaakit o makahikayat ng mga nakikinig. Panglima, daloy ng programa. Ang anim, telebisyon o mga palabas na napapanood sa TV. Ang panulaang Pilipino sa kasalukuyan ay nagpapakita ng pagiging malikhain at kritikal sa pagtingin sa mga pangyayari sa lipunan. Ito ay isang paraan ng pagpapahayag ng damdamin at saloobin ng mga Pilipino sa iba't ibang aspeto ng buhay. Ang mga tula ay naglalarawan ng kultura at pagkakakilanlan ng mga Pilipino sa kasalukuyang panahon. Ang awiting Pilipino sa kasalukuyan. Ang mga awiting Pilipino sa kasalukuyan ay patuloy na nakaayon sa mga panahon at panlasa ng mga tao. Mayroong iba't ibang uri at genre ng awiting Pilipino na kinabibilangan ng pop, rock, rap, R&B, ballad at marami pang iba. Ito rin ay patuloy na nagpapakita ng kasiglahan ng musika bilang isang paraan ng pagpapahayag ng damdamin, pagpapaalala sa ating kultura, at pagbibigay ng inspirasyon sa mga tagapakinig. Sa ngayon, ang mga awit na masasabing popular at nagsisilbing soundtrack ng buhay ng maraming Pilipino ay kadalasang tumatalakay sa pag-ibig, pangarap, pagpapahalaga sa sariling kultura, at iba pang tema ng buhay. Ang mga papayagan at iba pang nabasahan sa kabanata. Sa pagdami ng mga bagong payagan ay nagpapakita ng pagpatuloy sa pag-unlad ng pagbabago at larangan ng mamayan papahayagan sa Pilipinas. Ito ay nagbigay ng mas maraming pagpipilian sa mga mambabasa at pagpapalawak ng saklaw ng impormasyon sa kanilang natanggap mula sa iba't ibang pinagmulan. Ang Miday Malaya ay Daily Inquiry at Masam Daily Mirror, Veritas Pilipino Ngayon at iba pang mga bagong payagan ay naglaman ng mga ibang uri ng salitang mula sa politika, ekonomiya at kultura at iba pang aspekto ng lipunan. Sila ay naglilingkod sa bilang nagpapahayag ng tagapaghatid ng impormasyon at boses ng mga sektor ng lipunan. Sa pamamagitan ng mga bagong pahayagan na ito ay mas malawak ang mga kalidad at halaga ng pagpapahayag sa mga bansa.
Sila ay nagbigay ng boses sa isyu ng pangyayari at lipunan ng bigyan ng boses ang mga walang boses. Nagpapalaganap ng kaalaman ng kamalayan sa publiko ang pagkakaroon ng mga maraming mapagkukunan ng balita at impormasyon ay ang paglalakalas na sa demokrasya at malaya at mampapahayag sa bansa. Sa pamamagitan ng mga kwentong ito ay kabanata at iba pang mambabasa ay nagkaroon ng pagkakataon ng maunawaan at ipahalaga ang mga kasaysayan ng kanilang bansa. Ang paggamit ng comics at magazine bilang medium para sa paglahad ng mga kwentong pangkasaysayan ay nagbibigay ng mga malawak na mas pag-access sa mga impormasyon at pagpapalalim sa mga pag-unawa ng mga mambabasa sa kanilang mambabasa, identidad at kultura. Sa ganitong paraan, ang mga comics at magazine ay nagpapatuloy ng paglalarangan ng mga kwentong karanasan ng mga Pilipino na nagbibigay ng inspirasyon at pagpapaganap ng kaalaanan at kamalayan sa kasaysayan ng kultura ng bansa. Ang timpalak palangka sa kasalukuyan. Tamang pagbigay ng gantimpala ng timpalak palangka sa mga pinakamahusay na akda sa larangang dula, maikling kwento at sanaysay ay patuloy pa rin at ang pagbibigay gawad para sa taong ito ginanap sa Manila Peninsula Hotel noong September 4, 1986. Sa harap ng ating kagalang-galang na Pangulong Corazon Aquino bilang panauhing tagapagsalita. Higit na mataas ang halagang iginawad sa mga nagsisipagwagi ngayong kaysa noong mga nakaraang taon. At ang mga nagwawaging sa iba't ibang larangan ay ang mga sumusunod. Sa dula, unang gantimpala, Bayan Mo, sinulat ni Pinpinedo Noriega Jr. na nakatanggap ng 12,000. Ipinapakita ng dula ang mga pang-araw-araw na karanasan ng mga Pilipino, pati na rin ang kanilang mga paglaban, pakikibaka para sa katarungan at pagbabago. Pangalawang gantimpala, ang mga tato ni Emmanuel Resurrection, akda ni Rinaldo Doki na nakatanggap ng 7,000 pesos. Ipinakita ng dula ang kwento ng mga bilanggo, pati na rin ang kanilang mga pag-asa, pangarap at pakikibaka sa kabila ng kanilang kalagayan. Sa tula naman, unang gantimpala, panahon ng pagpuksa at iba pang pakikidigma ni Teodoro T. Antonio. Ang tula ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagtindig at pakikibaka para sa pagbabago at katarungan. Maikling kwento. Unang gantimpala, ang damo sa Fort Bonifacio ni Cyrus Borja. Ipinapakita ng kwento ang kawalan ng pag-asa at ang pagsira ng katinoan ng isang sundalo dahil sa mga pangyayaring kanyang nasaksihan at naranasan sa digmaan. Sanaysay, unang gantimpala, Edgardo Reyes ni Rogelio Mangabas. Ipinapakita ng sanaysay ang mga naging ambag ni Reyes sa larangan ng panitikan lalo na sa pamamagitan ng kanyang mga aklat at sanaysay.